Ito mga kapare ko ay ang Poco F7 Pro. At masasabi kong tama lang na nag-antay kayo para sa phone na to. Naka Snapdragon 8 Gen 3 chipset, merong massive 6,000 mAh battery capacity with 90 watts fast charging support, merong maganda na solid flagship display, naka IP68 rating, merong magandang camera setup, at higit sa lahat, meron na tong 6 years software support update. Pero ang tanong, kamusta yung mga optimization na ginawa ni Poco dito? Ano yung mga bagong features na in-include dito ni Poco? Dapat ka ba mag-upgrade? And also, ano yung pros and cons? Kaya kung interesado ka about dito sa Poco X7 Pro, eto na, pag-usapan na agad natin. So, hindi ko na kayo bibitinin pa. Una na agad natin pag-usapan yung gusto nyo agad malaman dito, which is yung kanyang presyo. Bale, meron tayo ditong dalawang variant lang. Una, meron tayong 12256GB na merong SRP na 27,999 pesos or 28,000 pesos. Pero meron siyang early bird price promo na 24,999 or 25,000 pesos. At ang maganda pa dito, pwede nyo yung mabawasan kung medyo mabilis kayo dahil meron tayo ditong platform coupon na up to 900 pesos. By the way, yung link nga pala nandyan sa description down below. Pagdating naman sa kanyang 12512 variant ay nasa 29,999 pesos or 30,000 pesos. And then meron tong early bird promo sale na 26,999. And again, kung medyo maaga kayo, ay makakakuha tayo dyan ng minus 1,000 pesos sa mismong platform. At based sa pricing na to mga kaparakoy, sulit na sulit bilhin to, lalo na kung makukuha ninyo sa early bird price sale. Pero bago kayo magdesisyon kung bibili na kayo, panoodin muna natin yung review na ginawa ko about sa phone na to. At unahin natin pag-usapan yung build and design. At ito na nga, ang Poco F7 Pro. Pagdating sa design neto, meron na tayo ditong two-tone color effect. Bale, meron tayo ditong matte finish na 70% ng mismong likod or back part natin. And then glossy finish naman yung 30% nito. And to be honest, hindi ko nagustuhan itong black variant dahil kahit na matte finish yung 70% or almost kabuuan ng likod neto, kapitin pa rin naman siya ng fingerprint. Isama mo pa yung 30% part na glossy, talagang mapapapunas method tayo dito ng hindi inaasahan. And sa pagkakaalam ko, available sa 3-color variant itong Poco F7 Pro, which is black, silver, and also blue. So sa tingin ko, mas okay bilhin yung blue or kaya silver para hindi masyadong pansinin yung ating fingerprint. At pagdating naman sa build quality nito, meron na tayo ditong glass front na protected ng Corning Gorilla Glass 7i, di hamak na mas matibay kaysa sa Corning Gorilla Glass 5 ni Poco F6 Pro. And then, naka-aluminum alloy frame na rin tayo dito. Pagdating naman sa back part nito, ayon kay Poco, naka-glass back tayo dito. Pero based doon sa na-review nating K80, dapat naka-fully carbonate back lang ito. And actually, nung kinatok check ko to, tunog plastic talaga at hindi tunog glass. Bali sa part na to, malakas yung hinala ko na fully carbonate back yung likod niya. Pagdating naman sa grip natin dito, okay na okay din. Kahit na kasi completely flat yung likod nito, comfortable pa din siyang hawakan. Kasi hindi naman kagaya ng iba na completely flat yung back na medyo matalas yung kanto. Dito kasi medyo slightly curved ng konti yung pinakakanto niya. Kaya nag-result to sa mas comfortable at mas magandang grip. Nga pala, naka IP68 rating na nga rin pala tayo dito, which is dust and water resistant. Okay lang siyang mabasa ng tubig like naambunan or kaya natapunan ng kape or natapunan ng juice or kung ano-ano pa. Wala tayong magiging problema dyan. Pagdating naman sa sides neto, sobrang linis lang. Bale, puro antenna bands lang yung nakalagay sa top and left sides neto. Then, dito sa right side, makikita natin yung power button and also volume rocker natin. Then, dito naman sa bottom side, dito natin makikita yung ating SIM card tray, isang microphone, nandito na rin yung ating USB charging port at saka isang stereo speaker. Don't worry nga pala dahil naka-dual speaker pa din naman to, pero earpiece nga lang yung isang speaker dito sa may taas na part. Bali, pagdating sa sound quality, okay pa din, buo pa din, malinis, and also maganda pa rin pakinggan. Tanging medyo mahina lang siya pakinggan unlike sa mga naka-dual stereo speaker. Anyway, isa din sa reason kung bakit malinis yung top side niya dahil nilipat na yung IR blaster neto sa camera bump. Then, meron din tayo ditong isa pang microphone sa gilid mismo ng camera bump natin. Bale, hindi lang halata sa camera pero meron pong butas dyan sa gilid. Wala kasi tayong macro lens kaya hindi natin mapakita yung pinakagilid niya pero meron dyang malit na butas which is yan yung kanyang microphone. Anyway, mobile data. Yan yung isa sa pinaka naging problema ko pagdating sa Poco F6 Pro. At sa tingin ko, naayos na nila yan dito sa Poco F7 Pro. Based kasi sa testing na ginawa ko dito, mas stable and also mas malakas na kasi yung pagsagap nito ng 5G connection sa area kung nasan ako. Unlike dito sa Poco F6 Pro ko. Actually, na-address ko yan sa mga long-term review natin. For sure, nakita na yan ng iba dyan. But anyway, pagdating dito sa Poco F7 Pro, okay naman yung nakuha kong connection and maganda na rin yung kanyang 5G
mobile data connectivity. Anyway, kung usapang upgrade, isa yung battery part nito sa merong pinakabigas upgrade sa kanya. Dahil naka 6,000 mAh battery capacity na to, unlike sa 5,000 mAh battery capacity ng Poco F6 Pro. At kung medyo napaisip kayo kung bakit magka-size lang yung Poco F6 Pro at Poco F7 Pro, dahil yan sa ginamit nila na silicon carbon battery type dito sa phone na to. Bale, isa pa rin naman tong lithium-ion battery, pero kaysa graphite yung gamitin nila na anode dito, pinalitan nila to ng silicon carbon. Dahil meron tong mas higher energy density, kaya mas mataas yung pwede nating i-store ng power sa kanya. And yan yung reason kung bakit same size pa rin or medyo lumaki lang ng konti yung mga phone na nilalabas ngayong 2025 kahit na merong 6,000 to 7,000 mAh battery capacity niya yung mismong battery nila. Pero ganoon pa man, kamusta naman ang power optimization? Bale, sinalang ko tong phone na to sa PCMark battery test at nakakuha tayo dito ng overall score na 15 hours sa highest brightness settings and mid-volume settings. And to be honest, nasa average performance to para sa isang 6,000 mAh battery phone. Pero ganoon pa man, pagdating sa real world usage naman nito, masasabi kong pwede na or medyo makunat. Bale, kung normal usage lang naman yung gagawin mo, like browsing, searching, social media, watching Netflix, or kaya pagko-comment or kaya pagre-reply sa mga comments, gaya ng ginawa ko dito sa testing, tatagal at tatagal ka para ko itong phone na to at least ng isang araw nang hindi siya charge. Pero kung gagamitin mo to sa pangbalag-bagang gaming as in hardcore yung paggamit mo sa kanya, for sure na mapapacharge at mapapacharge ka at the end of the day pag ganun yung gagawin mo. So, nakadepende pa rin talaga sa using habit natin. Anyway, kung sakali naman na malobat mo to agad, mabilis mo lang din to ma-charge dahil meron na tong 90 watts fast charging support na kaya mag-charge ng kulang-kulang 35 minutes para sa 0 to 50% at kulang-kulang 55 minutes naman para sa 0 to 100. Kaya pwedeng-pwede na. Kaso nga lang, bad news para sa mga gamers dahil wala pa rin tayo ditong bypass charging. Huh? What? At same lang nararamdaman ninyo ngayon, disappointed din ako pagdating dito kay Poco. Dahil alam naman natin na gamer talaga yung target ni Poco lalo na dito sa F-series nila. Pero some way somehow, yung mga gaming features na need talaga natin hindi niya nalalagay dito. Oo, hindi big deal sa iba na wala pa tong bypass charging. Pero para sa mga gamer na ginagamit yung bypass charging, for sure, isa kayo sa medyo disappointed kay Poco pagdating dito. Pero ganoon pa man, bumawi pa rin naman si Poco. At dyan papasok yung software part nito. Naka-latest HyperOS V2 na nga pala tayo dito at under to ng Android 15. At pagdating sa software support update nila, aabot na to ng 6 years. Bali, binubuo to ng 4 major software update. Bali, aabot to ng Android 19 at 6 year security patches naman. And nung nalaman ko to, talagang natuwa ako. Kasi ganito talaga yung deserve nating mga consumers pagdating sa longevity ng isang device. At yung pagbibigay ng 6 year software support update, malaking bagay yon. Pero at the same time, napaisip din ako dahil hindi naman kilala si Poco na talagang masipag magbigay ng update, kagaya nila ng pagbibigay ng update para sa mga bugs na nai-encounter natin. At ito yung bagay na kinakailangan tutukan ni Poco dahil kahit na 6 years yung ibigay nila, pero kung sa isang taon, dalawa, isa o 3 beses lang sila magbibigay ng software update, parang wala lang din yon. Based on experience lang din kasi dahil ilang taon na rin akong Poco user, and actually dito sa Poco F7 Pro, naka-encounter pa din ako dito ng bug, pero iisa lang, which is yung app vault. At nakita ko na rin na mayroong mga nag-post neto na kung saan kapag in-access natin yung drawer or app drawer ng phone natin, papasok muna siya sa app vault bago siya magamit or bago natin magamit yung mismong drawer. Bale, super annoying neto kasi kada swipe mo nga, papasok muna siya sa app vault. Bale, na-fix ko naman to, kinakailangan lang natin i-uninstall yung update niya and then after nun, okay na. Pero pagdating naman sa software experience, no doubt na maganda talaga at napaka-fluid and also smooth ng mismong experience natin dito. Okay yung animation na pinili nila, smooth din yung pag-open ng application, walang lag, walang problema. Pero pagdating sa built-in ads, meron pa rin talaga. As in, hindi pa rin to nawawala kay Poco, pero ang maganda dito sa iilang mga system application ko na lang nakita, unlike before na lantaran talaga. Sa notification, mapapansin mo, sa ibang application, mapapansin mo, pero dito, sa iilang application ko nang nakikita. Pero para sa akin, mas maganda sana kung completely wala na tong mga built-in ads na to. And also, hindi pa rin nga pala nawala dito yung mga third-party application, which is default bloatwares ng Poco. Pero ang maganda dyan, halos naman lahat sila kayang-kaya mong i-uninstall ng mabilisan lang. Pero ganoon pa man, dahil nga
flagship phone to ng 2025, nag-include na rin ng EA features dito si Poco. Una, meron na tayo ditong circle to search feature na super useful kasi pwede mo siyang gamitin sa kahit anong application. Like for example, nag-take ka ng photo ng halaman or sasakyan, then for some reason gusto mong malaman kung anong model or uri ng halaman yung na-take mo, pwede mo diyang gamitin yung circle to search feature para i-search niya kung anong klaseng model or uri ng halaman yung tinake mo. So bale, endless yung pwede mong paggamitan ng circle to search feature, nakadepende yan sa'yo. Kagaya ng sinabi ko, sa lahat ng application, pwede mo siyang gamitin. So kung meron ka mga nakita diyang movie clips, anime clips, or meme na walang context or walang source, mahanap mo na yung source gamit to. Diba? Ganda siya. Isa pang useful AI feature neto, meron na tong AI Translate na pwede natin gamitin kahit sa anong application. Like for example, nakapag-play ka ng isang Japanese song na yung title Japanese or Nihongo yung language, pati yung comment section, dito natin pwede gamitin yung AI Translate. Bale, yung whole page na yun, ita-translate niya lahat ng languages na yun sa preferred dating language. For example, Filipino or English, and then automatic na magta-translate na siya. So bale, useful to dahil pwede natin to gamitin sa mga email, text messages, nakitang post sa social media, pwede yan. Bale, meron na rin tayo ditong Google Hum na kung saan pwede natin gamitin para malaman natin yung title ng isang kanta. For example, nasa labas ka, then may narinig kang trending na kanta pero hindi mo alam kung anong music title, for sure nararanasan nyo yun. Pwede nyo gamitin yung Google Hum at kinakailangan nyo lang i-analyze yung mismong naririnig yung kanta, and then automatic malalaman niya na agad yung title ng kanta na yun in just a few seconds. Bukod sa mga yan, meron na rin tayo ditong Photo AI Assistant na kung saan yung tatlong feature na madalas nating ginagamit, which is yung Photo Eraser, AI Expand, and AI Enhance, nandito na rin. Yung Photo Eraser nila, napansin ko na mas nag-improve dahil wala nang halos trace ng mismong subject or mismong object na ni-remove dun sa background mo. As in, malinis siya siyang tingnan kung ako yung tatanungin based sa mga output. And ganun din yung performance na itong AI Expand. Feels natural and accurate na rin yung kanyang processing dito. Bale, pwede natin ito gamitin if nag-take tayo ng selfie or meron tayong photo na medyo tight yung framing natin sa mismong photo. Using AI Expand, pwede nating i-expand yung mismong photo na yun. Bale, mag-generate siya ng extra pixel dun sa mismong photo para medyo lumayo or magkaroon ng mataas na field of view yung mismong photo. Meron na rin tayo ditong AI Enhance na kung saan pwede natin gamitin sa mga blurry photo or kaya sa mga low quality photo. I-convert niyan to HD using AI. Yun nga lang, hindi ko nakita na masyadong useful to dahil wala ako masyado na paggamitan, but at least meron. Marami pang AI features na meron dito si Poco na hindi ko na masyadong natakal sa video kasi masyadong hahaba. Pero kung ako yung tatanungin ninyo, pagdating sa AI part, nagustuhan ko na hindi nagpapahuli si Poco pagdating dito. At halos lahat ng mga AI features na nakikita natin sa mga Samsung phone, magagamit na rin natin dito, which is nice. Anyway, move na tayo sa part na yan, and then pag-usapan natin yung isa sa main reason kung bakit ka nga ba bibili ng phone na to. At yan, yung kanyang performance. Again, yung ginamit na chipset dito ay ang malakas na Snapdragon 8 Gen 3. Partnered yan ng 12GB LPDDR5X RAM and UFS 4.1 na merong 256 and also 512GB ROM. And actually, based sa mga review na ginawa natin before, alam naman natin na talagang maganda, malakas, and solid yung performance ng mga Snapdragon 8 Gen 3 chipset. At ito yung nakuha nating result. Nakakuha tayo dito ng 1.8 to 2 million and 2 benchmark score. Actually, nasa 2 million dapat yan. At pagdating sa gaming capability ng device ito, ako na nagsasabi sa inyo, hindi tayo mabibitin dito. Una ko sinalang dito is itong Genshin Impact. And then syempre, sinetap natin to sa highest graphical preset settings and then 60 FPS combo. At pagdating sa nakuha nating performance sa game na to, walang kahirap-hirap at sisiw na sisiw lang dahil nakakuha tayo dito ng permanent 60 FPS. Pero meron din mga part na bumababa to ng 55-56 FPS pero papitik-pitik lang naman at madalas na nangyayari yon kapag marami ng animation and also monsters sa field. Pero sa whole gaming experience ko dito, hindi ko siya nakita na nahirapan dito sa Genshin Impact. Nilaro ko din dito yung mga MOBA games sa madalas sa ating nilalaro. MLBB, Wild Rift, at saka syempre, HOK. Syempre, min-max out settings ko silang lahat. At pagdating dito, nakakuha tayo ng permanent and stable 120 FPS. Pero may na-encounter nga lang pala akong bug pagdating dito sa HOK kasi nung unang game natin, nasa 120 FPS siya. Pero nung medyo kalaunan na, biglang bumabato ng 90 FPS. Sa tingin ko, bug lang to dahil sisiw na sisiw yan dito kapare ko sa ating Snapdragon 8 Gen 3 chipset at hindi naman uminit yung phone natin para magkaroon ng thermal throttling. Kaya sa part na to, for sure, bug to. But anyway, bukod dyan, wala na tayong naging problema dito. All smooth yung naging gameplay natin sa tatlong MOBA game na to at hindi nahirapan dito Poco F7 Pro. Siyempre, next naman natin sinalang dito is CODM. Bale, sinetap natin to sa pinakasagad na settings niya, ultra frame rate and then medium graphics settings. At pagdating sa naging gameplay natin, walang kahirap-hirap. Goods na goods yung naging performance natin. 120 FPS
FPS maintain sa MP mode and then maintain 90 FPS naman pagdating sa VR mode. So kung usapang CODM lang, wala tayong magiging problema dito. And by the way, okay nga rin pala yung gyro niya dahil hardware, kaya maganda magagamit natin kung mga gyroscope user tayo. So yeah, goods na goods siya kung ako yung tatanungin. Anyway, kung usapang thermal naman, hindi din papatalo dito ang Poco F7 Pro. By the way, sunod nga pala natin yung gaming test natin sa 30 to 31 degrees Celsius room temperature, kaya medyo mainit ng konti. But pagdating sa thermal na nakuha natin, sa Genshin Impact, after ng 20 to 25 minutes ng paglalaro, nakakuha lang tayo dito ng 38 to 40 degrees Celsius, which is okay na, unlike sa ibang mga phone na testing natin before. Pagdating naman sa tatlong MOBA game na tinesting natin, nagre-range ng 38 to 40 degrees Celsius yung nakuha nating temperature. Pagdating naman sa CODM, magkasabay lang nating nalaro yung VR and also MP, nakakuha tayo dito ng decent 40 to 41 degrees Celsius lang. Kung ako yung tatanungin ninyo in overall thermal neto pagdating sa game na mga nilaro natin, masasabi ko na okay yung kanilang cooling system dito. Pero mas malalaman talaga natin yung kanyang cooling effectivity once na testing na natin to sa ating extreme gaming test. Kaya kung interesado kayo doon at makita yung optimization na ginawa ni Poco sa mass further games, abang-abang po kayo mga kapare ko sa extreme gaming test na ipapublish natin after ng video na to. Anyway, dumako naman tayo sa display na to. Pagdating dito, meron tayong 6.67 inch 2K resolution Flow AMOLED display na merong 120Hz refresh rate support. Bali, meron itong Dolby Vision in HDR10 Plus support, at ang kagandahan dyan, naka Widevine L1 support na tayo pagdating sa Netflix. Kaya kung usapang movie watching, wala tayong magiging problema pagdating sa display ng Poco F7 Pro. Kung usapang outdoor use naman, wala din tayong magiging problema dito dahil meron tayo ditong global brightness na 1800 nits. Kaya kung gagamitin natin tong phone na to sa labas, visible naman yung content na to kahit na medyo matirik yung araw. Pagdating naman sa peak brightness neto, meron tayo ditong 3200 nits pero for HDR lang. At in overall, pagdating sa display specs ng Poco F7 Pro, no doubt na talagang pang flagship at magandang display nila dito, kaya wala na ako mapupula pa. Pero kung ako lang yung masusunod, sana i-upgrade din ito sa susunod sa LTPO AMOLED screen para mas okay. Anyway, ngayon naman, dumako tayo sa isa pa sa reason kung bakit ka nga mabibili ng isang Poco F7 Pro. At yan, yung kanyang camera capability. Bale, meron tayo ditong dual camera setup. Isang main camera na naka 50 megapixel light fusion camera sensor and isang ultra-wide camera na naka 8 MP lang. At pagdating sa photo quality na nakuha natin dito, meron tayo dito mga good looking photo. Pagdating sa kanyang mesmong sharpness, nandyan talaga kahit mag-zoom in tayo, makikita natin yung detail, which is nice pagdating sa isang main camera. At pagdating naman sa kanyang color, mapapansin natin na saturated and also may pagka-vibrant talaga yung color niya. Syempre, AI thing, kaya talagang merong enhancement pagdating dyan. At yung isa sa pinaka nagustuhan ko dito is yung kanyang HDR capability. Napipreserve niya kasi yung detail pagdating sa highlights and also shadow part, kaya nagustuhan ko siya pagdating dito. At mapapansin din natin dito yung kanyang auto exposure. Ito yung sample. As you can see, medyo underexposed yung ating mismong subject, pero nung nag-take tayo ng photo, ini-expose yung subject and then inaayos niya rin yung exposure ng highlights, which is nice kasi maganda yung blending ng dalawa, kaya makakakuha tayo ng good looking photo. Okay din yung kanyang bokeh effect, unlike last year na medyo digital tingnan. Dito mga kapare ko, fix na nila yun. Maganda na yung kanilang bokeh effect, good looking and also natural na yung dating. Pagdating naman sa video capability neto, kaya na ito mag-shoot ng 4K at 60 and also 4K at 30. At pagdating sa kanilang stabilization, masasabi ko na okay na kahit papano, pero mas napansin ko na way more stable or stabilized ang 4K at 60 FPS. Pero pagdating sa detail, hands down tayo dyan dahil naka 4K resolution na tayo dito. Kitang-kita niya naman sa sample. Pagdating naman sa selfie camera natin, naka 20 megapixel camera sensor tayo dito. And then, naka 1080p at 60 and 30 FPS lang yung maximum na kaya niyang i-shoot pagdating sa kanyang video. At yung nakikita nyo ngayon is shoot sa 1080p at 60 FPS. At kung ako yung tatanungin nyo, para sa akin, hindi na ako ganun ka-okay sa mga 1080p resolution video pagdating sa selfie camera, lalo na sa gantong price range. Pagdating naman sa photo quality na nakuha natin dito, masasabi kong dito talaga medyo may magandang improvement si Poco ngayon. Dahil maganda na yung processing nila pagdating sa color, unlike before na iba yung processing nila, masyadong pinapaputi yung subject. Ngayon, medyo true to life na yung color tone mismo ng subject. Pero syempre, meron pa rin talagang tweaking sa color. Pero yun nga, hindi naman siya kagaya before na mas pinapaputi ka. Ngayon, saktuhan lang. Nagustuhan ko nga rin pala yung sharpness and also detail sa mismong selfie camera natin. Kitang-kita nyo naman dito. And yung overall verdict ko pagdating sa camera capability nito,
pang higher mid-range level. Pero syempre, bago magtapos yung review video natin, ito yung final verdict ko sa phone na to. Kung hindi pa kayo nakakabili ng Poco F7 Pro or kaya ng X6 Pro, ito yung best upgrade kung ako yung tatanungin ninyo. Lalo na kung mabibili nyo to sa kanilang early bird sale price na 24,999. Not bad yun para sa presyo mga kapare ko, dahil talagang sulit siya kung ako yung tatanungin, dahil kung i-compare natin yan sa pricing ngayon ng Poco F6 Pro na nasa 24,000 pesos, di hamak na mas okay na piliin to. Pero syempre, kung mabibili nyo siya sa SRP, antay na lang din kayo ng mga sale month para mas mapababa natin to mga to. Most of the time kasi meron namang laging sale promo si Poco, kaya abang-abang kayo. So linawin ko lang, para sa merong mga Poco X6 Pro, Poco X7 Pro, and Poco F6 Pro, wag muna kayong bumili nito dahil okay na okay pa yung device niyo, aabot pa yan ng 2027. So sa ngayon, para sa akin, yung pinaka-biggest upgrade niya is una yung battery, pangalawa yung software capability, and also yung chipset. Pero pagdating sa optimization, mas gusto ko pa rin ang Snapdragon 8 Gen 2. But anyway, ano sa tingin ninyo? Bibili ba kayo ng Poco F7 Pro, or para sa inyo ba sulit yung Poco F7 Pro? I-comment nyo naman sa comment section down below. And also, may ongoing giveaway nga pala tayo, kaya abang-abang sa end of the month. Yun lang. Peace!